Pero ang buhay hindi perfecto. Kung ikaw dinadialysis na hindi mamamatay, gusto niyo ba yun? Diba? O ikaw'y matanda na uugod-ugod na. Sinubuhan ka na ng mga kamag-anak mo sa pag-aalaga sa'yo. Tapos hindi ka mamamatay. Hindi maganda na hindi tayo mamamatay. Sapagkat hanggang nandito tayo sa mundo ito, ang ating karanasan ay parehong mabuti at masama. Katulad ng pagkakasakit, mga kahirapan, pagtanda, mga problema sa buhay, kalungkutan, maranasan natin yan dito sa mundo ito. Kaya ang kamatayan ay biyaya. Sapagkat sa kamatayan, ang lahat ng pangit at ang lahat ng masama sa mundo ito matatapos at ang mananatili yung mabuti at yung maganda. Kaya nga may nagsabing isang kantas ng simbahan, ano ang kanyang turo? Ang kamatayan ko ay parang gamot. Papait, pero nilulunasan ang lahat ng pangit, ang lahat ng masakit, at ang lahat ng mahirap sa mundo ito. Kaya't makaraan ng kamatayan, anong ating ipinapahayag? Wala ng dusa, wala ng kalungkutan, wala ng hirap, wala ng sama ng loob, wala ng kamatayan. At yun ang nakahanda, at yun ang naghihintay sa atin kapag tayo ay tumawid sa kamatayan. Kaya pinapahintulutan ng Diyos ang kamatayan, hindi dahil siya ay galit sa atin o gusto niya tayong masaktan. Tayong mga magulang, di ba? Marami din namang mga mahihirap kailangang pagdaanan ng ating mga anak. Kasi kung hindi nila yung pagdadaanan, hindi aayos sa kanilang buhay. Di ba? Yung mga anak natin, ayaw kumuha ng test. Pupunta ka ba sa school para sabihin sa teacher, huwag nyo na pong pag-examinin ang anak ko kasi kawawa naman. Pero nangyayari sa buhay ng anak natin. Isasabihin natin sa ating anak, tsaka, magtiis, mag-test ka. E kung bumagsak, kuha uli. Di ba? Pinapayagan natin na ang ating anak mahirapang mag-aral, mahirapang mag-test, kasi yun ang mabuti para sa kanya. O ang mga anak natin, pag may sakit, kailangan ng injection para lumaling ka agad. Diba? May mga sakit, hindi naman nakukuha sa tapal-tapal lang ng mga dahon sa loob. Kaya sa mga gamot na iniinom, may mga sakit na kailangan talaga ay injectionan. Siyempre, katulad ng mga bata, pag nakakita ng karayo, umalaman na siya i-injectionan, ako, bubungkalit na yan. Ayaw ng injection. Sasabihin ba natin sa doktor, huwag naman natin injection na kasi masakit yan. Kapag in-injection na, ano na mangyayari? Hindi gagaling yung anak, baka mga lalong pang lumala. So may mga bagay sa buhay, pinapahintulutan natin kahit mahirap para sa kanilang ikabubuti. Ganyan din po ang kamatayan. Kamatayan mahirap. Kasi hindi naman natin alam ano nangyayari ito. At ang kamatayan, mag-isa nating hinaharap. Kahit sabihin ng asawa natin, nasasamahan niya tayo, hindi mo pwede yun. At saka kayo, gusto niyo pa talaga samahan niyo na matay. Hindi naman. Andun na kayo sa dato, mga paiyak-iyak. Gusto niyo pa talaga samahan. Eh, mauna ka na. Bakit ako sasama sa'yo? Ang magagawa lang natin, tabihan, damayan, yakapin, pero siya lang namamatay. Hindi natin pwedeng samahan. At hindi natin dapat samahan kasi plano ni Lord. Pero ang ating pananampalataya ang nagtuturo sa atin, kahit masakit, may maganda ito, hindi
magandang bunga ng kamatayan. Katulad ng aking nabanggit, pagkatapos ng kamatayan, ang mananatili ay ang lahat lamang ng mabubuti, magagaling at magaganda. Kaya nakakaingit sila, wala nang pagkakasakit, hindi na maguguto, wala nang kalungkutan, wala nang problema. Ang lahat ng mabuti ang kanilang pinapamasa. Kaya sa totoo lang, ang mga santo, dahil sila malalim ang pananampalataya sa Diyos, hindi sila natatakot sa kamatayan. Pinananabikan natin ang kamatayan. Pero hindi magpapakamatay kasi hindi dapat gano'n. Pero ang kamatayan ay tinuturo nilang kaibigan. Sapagkat sa kamatayan, yung talagang magandang plano ng Diyos, doon lang talaga magsisimula na ating makita. Kung tayo man ay nasasaktan, kung tayo man ay nasasaktan, kung nalulungkot sa kamatayan, ito ay dahil sa paghihiwalay. Siyempre, mamimiss natin yung isang tumamana. At kung natin nakuhay ng sarili na andyan lang siya sa tabi-tabi, makakita ng paru-paro, yan yun, hindi ko nagiging paru-paro ang tao. Kung kayo mapapaniwala sa ganun, ang isa pumapano, wala na talaga. Ando na siya sa feeling ni Lord. Pero huwag tayong malungkot dahil hindi naman permanent ang ating paghihiwalay. Kasi ang ating uuwihan, si Lord, di ba? Kapag namatay ang isang tao, si Brother Rick, kay Lord. Ayaw kay Lord. Eh kay Lord, ano pala tayo pare-pareho uuwi eh? Anong ibig sabihin niya? Pagdating ng araw, magkakasama-sama tayo. Si Brother Rick, may mga mahal siya sa buhay na nauna, di ba? Kung di sama-sama sila kayo. Nagpalagay ko, masaya sila, nagkakamustahan. Hindi naman siguro nag-chismisan, kasi wala nang chismis doon. Pero masaya sila makita-kita ulit at magsama-sama. Sipin niyo sila, mga mahal sa buhay ni Brother Rick ng nauna, mga magulang niya, mga kapatid niya. Sama-sama sila doon ngayon. Huwag natin ipagdamot yung kaligayahan ng makita-kita. Tayo malulungkot, pero gano'n talaga. Pero hindi paghabang panahon ang kalungkot. Napakabilis po ng panahon. Ngayon si Brother Rick, kasi makakita tayo naman ang susunod. Pero sabi ko na nga, huwag natin katatakutan. Anak tayo ng Diyos. Kahit ang kamatayan, alam ng Diyos yan. Kung kailan darating sa atin. Masasaktan, pero papayagan ng Diyos na mangyari para din sa atin.